Magandang umaga mga bata. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin na pangunahan ni Ann? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, gabayan niyo po kami sa araw-araw naming gawain at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, maaari niyo bang pakipulot ang mga kalat at mga papel na nasa sahig at pakiayos ang inyong mga upuan. Kung tapos na, maaari na kayong umupo. Sino ang sekretarya sa klaseng ito? Maaari ko bang may lumiban sa ating klase ngayong araw? Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili kasi kompleto kayo sa araw na ito. Walang lumiban, walang makakamis sa ating talakayan ngayong araw. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito, narito ang ating mga kasunduan. Pakibasa ng sabay-sabay. Kasunduan sa loob ng klase. Una, makinig ng mabuti. Ang pangalawa, itaas ang kamay kung may sasabihin o sasagot. Ang pangatlo, makilahok sa mga pangkatang gawain. Maaasahan ko ba yan sa inyo mga bata? Magaling! Ngayon, may ipapakita ko sa inyo dito na mga larawan. Ang gagawin niyo lamang ay tingnan at sasabihin ang pangalan sa larawan. Naintindihan ba? Ano ito mga bata? Magaling! Ito ay kalabasa. Ano naman ito? Magaling! Ito ay sitaw. Ano naman ito? Magaling! Ito ay talong. At ito naman, mahusay. Ito ay okra. Ngayon mga bata, base sa larawan na aking pinost dito sa ating board, ano ang nasa larawan? Kalabasa, sitaw, talong, at okra. Sino sa inyo dito ang kumakain ng gulay? Magaling! Kasi kumakain kayo ng gulay. Nakakalusog ba ng katawan ang pagkain ng gulay? Yes! Tama! Ang pagkain ng gulay ay nakakalusog ito ng ating katawan. Base sa mga larawan na aking ipinapakita sa inyo kanina, ano kaya ang ating tatalakayin sa araw na ito? Magaling! Ang ating paksa na tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagluluto ng pinakbet. Bago tayo magpatuloy, aalamin muna natin ang ating mga layunin na ating makamtan sa pagkatapos ng ating aralin.
Pakibasa ng sabay-sabay sa ating layunin mga bata. Layunin! Sa pagkatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang matuto sa mga sumusunod na kasanayan. Natutukoy ang iba't ibang uri ng gulay, na ilalahad ang katangian ng mga gulay, na ibibigay ang kahalagahan sa pagkain ng gulay. Ito ang ating layunin na dapat natin makamtan pagkatapos ng ating aralin. Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayon, may ipapakita ako sa inyo na isang video na nagpapakita sa mga hakbang at sangkap sa pagluto ng pinakbet. Manonood po tayo. Magandang araw! Sa video na ito, ating matutunghayan ang mga sangkap at mga pamamaraan sa pagluluto ng pinakbet.
video na aking pinapakita ano ang mga sangkap na kailangan upang magluto tayo ng pinakbet. Sige nga. Ang mga sangkap na kailangan upang magluto tayo ng pinakbet ay mga gulay, kalabasa, sitaw, talong at okra, at mga pampalasa. Ano ang unang hakbang na dapat nating gawin sa pagluluto ng pinakbet? Sige nga, guys. Tama. Ang una nating gawin sa pagluluto ng pinakbet ay ihanda ang lahat ng kasangkapan at mga kagamitan sa pagluluto. Mahalaga ba na matutunan natin ang pagluto ng gulay? Tama. Mahalaga. Dapat tayo ay matutong magluto upang tayo ay makakain ng masarap. At lalo na makakain tayo ng masustansya. Kasi ang gulay ay may maraming bitamina at minerals na ating makukuha mula rito. Para mas maintindihan pa ninyo lalo ang ating paksa na tinatalakay sa araw na ito, magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa dalawa. Dito ang unang pangkat at dito ang pangalawang pangkat. Bago kayo pumunta sa inyong pangkat, aalamin muna natin ang criteria or pamantayan sa inyong gawain para may guide kayo kung ano ang inyong dapat gawin sa inyong pangkatang gawain. Pakibasa na sabay-sabay sa ating criteria. Pamantayan. Pagkamalikhain, 10 points. Pagsunod sa panuto, 5 points. Kooperasyon, 5 points. Presentasyon sa gawa, 10 points. Kalahatang gawa, 30 points. Meron lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain. At bawat grupo, dapat may isang representante na magpresenta sa inyong gawain dito sa harapan. Maliwanag ba? Group 1, this is your work. And Group 2, ito ang inyong gawain. Ang inyong 5 minuto ay nagsisimula na. Tapos na ba kayo mga bata? Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na, maaari nyo nang idikit sa ating pisara ang inyong gawain. Ito ang unang pangkat. Panuto, gumawa kayo ng isang maikling tula tungkol sa pagluluto ng pinakbet. So, sa kusina ay sumindi ang init, bawang, sibuyas, ginisa ng mabilis. Kalabasa, sitaw, talong, at okra, bagoong alamang, templa ng lasa.
Magaling Group 1! So bago tayo magpatuloy sa pangalawang pangkat, bibigyan muna natin ang unang pangkat ng kanilang mga puntos. Pagkamalikhain, bibigyan ko ang unang pangkat ng 10 points sa pagkamalikhain. Pagsunod sa paluto, 5 puntos. Kooperasyon sa grupo, nakikita ko na ang unang pangkat ay may kooperasyon. So, bibigyan ko sila ng 5 points. Presentasyon sa gawa, na ipresenta nila ng maayos ang kanilang gawa, kaya bibigyan ko sila ng 10 points. Kaya ang unang pangkat ay nakakuha ng 30 points. Palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Sa pangalawang pangkat, gumuhit ng mga gulay na inyong makikita sa pagluluto ng pinakbet. So ito ang naiguhit ng pangalawang pangkat. Kalabasa, okra, sitaw, at talong. Magaling Group 2. Kaya ngayon, bibigyan natin sila ng kanilang puntos. Pagkamalikhain, bibigyan ko na ang pangalawang pangkat ng 10 points. Pagsunod sa panuto, 5 points. Kooperasyon sa grupo, 5 points. Presentasyon sa gawa, bibigyan ko sila ng 10 points. So, ang pangalawang pangkat ay nakakuha ng 30 points. Palakpakan natin ang pangalawang pangkat. Mahusay mga bata, kasi naintindihan ninyo ang ating paksa na tinatalakay ngayong araw. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Bakit mahalaga na matutunan natin ang mga iba't ibang uri ng gulay? Sige nga, Mary Joy. Magaling. Tama. Dapat nating malaman ang mga uri ng gulay kasi ang mga gulay may mga benepisyo tayo na makukuha mula rito. Kagaya ng okra. Ang pagkain ng okra ay nakakatulong sa ating digestive system. At sa kalabasa, ang pagkain ng kalabasa ay nakakatulong sa ating paningin. Kasi makukuha natin sa kalabasa ang vitamin C na makakatulong sa ating paningin para mas malinaw. Ang talong naman ay meron din tayong mga bitamina na makukuha mula rito at sa sitaw naman. Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng isang evaluasyon upang masukat kung gaano nga talaga ninyo naintindihan ang ating paksa na tinatalakay sa araw na ito. Kumuha kayo ng isang buong papel at kopyahin ang inyong evaluasyon.
lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang inyong assessment. Pakibasa ng sabay-sabay sa panuto. Panuto. Gumawa kayo ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pagkain ng gulay. 5 hanggang 10 talata lamang. Ang inyong 5 minuto ay nagsisimula na. Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na, ipasa sa harapan ang inyong mga papel. Ngayon, kunin ninyo ang inyong kwaderno sa araling ito at kopyahin ninyo ang inyong takdang aralin. Pakibasa ng sabay-sabay sa inyong takdang aralin. Panuto. Gumuhit kayo ng mga gulay na nasa inyong bakuran at sa ibaba isulat ninyo kung anong gulay ang inyong ginuhit at ano ang benepisyo na makukuha mula rito. Maliwanag ba mga bata? Mahusay. Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na, iligpit ninyo ang inyong mga gamit sa inyong bag. Huwag ninyong kalimutan na bukas ang inyong takdang aralin ay aking kokolektahin. Kung tapos na kayo magligpit ng inyong mga gamit mga bata, pakipulot ang mga papel na nasa sahig at pakiayos ang inyong mga upuan. Maraming salamat mga bata at paalam. Paalam mga bata at dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon.